Ang Dragon Ball ay unang lumabas bilang manga na isinulat ni Akira Toriyama noong taong 1984. Dahil na nga sa kasikatan ng manga na ito ay agad naman itong ginawa ng anime ng Toei Animation at ipinalabas sa Japan noong taong 1986. At dito na nga natin unang nakilala ang isa sa mga iconic character sa mundo ng anime na si Son Goku. At nagtuloy-tuloy pa nga ang tagumpay ng anime na ito na kung saan ay nagkaroon na nga ito ng madaming series, tulad ng Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super at Dragon Ball Daima. Ngayon nga ay gagawa natin ng video recap ang Dragon Ball anime, simula sa una, para makasubaybay tayo sa Dragon Ball. At dito na nga magsisimula ang ating video. Sa unang episode, magsisimula ang kwento sa malalim na parte ng kabundukan, kung saan nakatira mag-isa ang isang ligaw na batang lalaki na ang pangalan ay Son Goku. Mayroon siyang buntot na parang unggoy, sobrang lakas nga din niya, at wala siyang ideya kung paano namumuhay ang mga normal na tao. Pinalaki siya ni Grand Gohan na nagturo sa kanya kung paano lumaban at iniwan sa kanya ang isang kakaibang orange na bola bago siya namatay. Itinuturing ni Goku ang bolang iyon na parang si Grand Gohan mismo. Pero isang araw, matapos mangisda gamit ang buntot niya at sipain hanggang mamatay ang isang dambuhalang isda ay nasagasaan si Goku ng kotse. Hindi pa siya nakakakita ng kotse noon, kaya akala niya isa itong halimaw kaya natural lang na binuhat niya ito at tinangkang kainin. Sa loob ng kotse ay naroon si Bulma, isang mayamang dalagitang mahilig sa teknolohiya, may maikling pasensya, at may dalang baril. Binaril niya si Goku sa mukha pero syempre, buhay pa rin si Goku dahil malakas nga siya. Lumabas na hinahanap ni Bulma ang mga Dragon Balls, ang 7 mahiwagang bola na kapag pinagsama-sama, ay makakapagbigay ng kahit anong kahilingan. May 2 na siyang nakuha, at yung isa naman ay kay Goku. Gusto ni Bulma makuha ito, pero tumanggi si Goku dahil galing ang bagay na ito kay Grand Gohan, at hindi siya marunong kumala sa mga bagay na may sentimental na halaga. Gayunpaman, pumayag si Goku na sumama kay Bulma sa paglalakbay para hanapin ang iba pang Dragon Ball. Mayroon si Bulma ng mga gadgets at isang radar na nakatutok sa mga Dragon Ball habang si Goku naman ay chill lang, parang nakikisabay lang sa trip. Pagkatapos, naglabas si Bulma ng capsule na naging motorsiklo, at inakala ni Goku na mangkukulam siya. Pero bago pa sila makahanap ng isa pang Dragon Ball ay lumitaw ang isang pterodactyl at dinagat si Bulma. Naitali si Goku, pero nakatakas siya, at tumalon mula sa bangin habang sumisigaw para sa power pole niya, isang mahiwagang baston na humahaba kapag inuutusan. Sa ere tinamaan niya ng isang hampas ang halimaw at nailigtas si Bulma. Pero sobrang takot ni Bulma sa nangyari, halos mapaihi siya sa takot. Dito na talaga nagsisimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Nagcamp sina Goku at Bulma malapit sa Skull Valley, pero si Bulma ayaw sa simpleng campang. Naglabas siya ng capsule na naging isang buong bahay. Siyempre inakala na naman ni Goku na halimaw ito. Nalilito rin siya sa mga modernong bagay tulad ng TV at mga ilaw. Lalong naging kakaiba ang gabi nang mapansin ni Bulma na ang baho ni Goku, kaya pinilit niya itong maligo. Doon na nga niya napansin na kasama nga sa parte ng katawan ni Goku ang buntot nito at hindi ito costume lang or peke. Pagkatapos ay gusto sanang mag-relax ni Bulma kaya naligo na siya sa bathtub. Pero biglang pumasok si Goku na parang wala lang, at nagkomento pa kung bakit wala siyang buntot. Siyempre, nagpanik si Bulma at halos magwala sa hiya at inis. Sa kabilang banda, si Emperor Pilaf, isang pandak na ambisyosong gustong sakupin ang buong mundo, ay nagpadala ng mga tauhan niyang sina Shu at may papunta sa Skull Valley. Nakita kasi nila sa radar ang parang isang bola, akala nila Dragon Ball na naman, yun pala, mga mata lang ng lobo. Si Goku naman, sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ang eroplano nila, inakala kasing ibon ito ni Goku kaya agad na niya itong pinabagsak. Pero agad din niyang sinagip sina Shu at may matapos talunin ang mga lobong umatake. Pagbalik niya sa kampo, ikinagulat ni Bulma nang makita niyang may dala si Goku na balat ng lobo at higanting alupihan, at balak pa nilang kainin. Kinabukasan, nakasalubong ni Goku ang isang pagong na nagsasalita, at nagpresente siyang ihatid ito pabalik sa dagat na nasa 100 milya pa ang layo. Naiinis si Bulma pero napilitan siyang sumama, at doon tuloy-tuloy na nagsimula ang kanilang mahabang paglalakbay. Sa episode 3, tumatakbo sina Goku, Bulma, at Turtle nang bigla nilang makasalubong ang isang nagsasalita na oso na magnanakaw na gusto pang kainin sila. Pero si Goku nga ay walang pakialam, isang malinis na suntok lang ang binitawan niya at bagsak agad ang oso sa unang totoong laban niya. Ilang segundo lang ang tinagal nito. Pagkatapos nito, nakarating na sila sa beach at lumangoy si Turtle pabalik sa dagat. Pagbalik niya, kasama na niya ang master niya, si Master Roshi, isang medyo weird na matandang kilala bilang Turtle Hermit. Bilang pasasalamat, binigyan ni Roshi si Goku ng Flying Nimbus, isang mahiwagang ulap na tanging mga may malinis na puso lang ang pwedeng makasakay.
Sinubukan ito ni Roshi pero pumalpak siya habang si Goku naman ay walang kahirap-hirap nang nakasakay dito. Samantala, napansin ni Bulma na may Dragon Ball si Roshi na nakasabit sa leeg niya at gusto niya itong makuha. Kaya humirit si Roshi na magpakita muna si Bulma ng underwear niya. Oo, medyo kakaiba talaga ang anime noon. Ang mas nakakatawa pa, nag-flash si Bulma nang hindi niya namamalayang wala pala siyang suot na underwear. Binigay ni Roshi ang Dragon Ball habang dumudugo ang ilong niya, at dumating pa si Pilaf pero huli na. Umalis sina Goku at Bulma, at doon lang nadiskubre ni Bulma kung ano ang ipinakita niya kay Roshi. At syempre, hindi siya natuwa. Sa episode 4, nasa daan na naman ang grupo. Sumakay si Bulma sa bike niya pero nadulas at nalaglag ang isa niyang Dragon Ball. Sinundan siya ni Goku para tingnan kung okay lang siya, at nakakita sila ng isang baryo malapit doon, ang Aru Village, pero nakakatakot na tahimik at parang walang tao. Yun pala, nagtatago ang mga villagers dahil may shape-shifting creep na ang pangalan ay Ulap at kinidnap niya ang mga babae sa bayan. Nag-volunteer si Goku na maging pain, kaya nagbihis siya bilang susunod na target ni Ulang na si Pokawaka. Lumabas si Ulang na mukhang demonyo, pero nag-transform agad into a hot guy at pati si Bulma ay na-impress. Pero nang makita niyang nakatayong umihi si Pokawaka, doon niya napagtanto na may mali. Nahuli na siya. Nag-transform si Ulang sa isang higanteng toro, tapos ninja, pero wala ring nagawa. Hinabol siya ni Goku gamit ang Flying Nimbus. Sinubukan pa niyang tumakas sa pamamagitan ng pag-transform into a rocket pero naubos ang time limit niya sa ere at bumagsak siya ng diretso. Sa ending ng episode, nalaman natin na hindi sinaktan ni Ulang ang mga babae. Sa totoo lang, namumuhay lang sila ng spoiled sa mansion niya. Naging kampante ang villagers, at nahanap naman ni Bulma ang pang-apat niyang Dragon Ball. Sa episode 5, naglalayag sina Bulma, Goku, at ang bagong kasama nilang si Ulang sa isang ilog. Habang nag-uusap, nabanggit ni Bulma na pupunta na sila sa isang lugar na tinatawag na Fire Mountain. Pagkadinig ni Ulang about sa plano nila, umalis agad siya. Nag-transform siya bilang isda at tumakas. Sinubukan siyang habulin ni Goku, pero ginamit ni Bulma ang kanyang underwear para akitin siya pabalik at pilitin siyang manatili gamit ang tinatawag na poop trigger pill. Oo, medyo weird talaga. Nang maubos ang gasolina ng bangka, pinilit ni Bulma si Ulang na maging paddle para makaabante sila. Pagdating sa pampang, napansin niyang nawala ang kanyang capsules at sinisi si Ulang. Sinubukan ulit nitong tumakas, pero binanggit ni Bulma ang poop trigger word na piggy, kaya kailangan ni Ulang na tumakbo para makahanap ng banyo. Habang naglalakad sila sa mainit at nakakadrain na disyerto, biglang napagod si Bulma at nawala ng malay. Dito na sila nambush ni Yamcha, isang desert bandit, at ang kanyang shape-shifting na kasama na si Puar. Nag-away si Goku at Yamcha, hanggang sa makita ni Yamcha si Bulma, nagpanik siya at tumakas. Lumalabas na ang matapang na bandit ay takot sa mga babae. Sa episode 6, nagpalipis ng gabi ang grupo sa isang motorhome. Habang tulog ang lahat, sinubukan ni Ulang na nakawin ang mga Dragon Ball pati na rin ang ilang damit ni Bulma. Binigyan pa niya si Goku ng inumin na pampatulog para makatakbo siya. Samantala, palihim ding gumagala sina Yamcha at Puar para nakawin ang Dragon Ball sa kanila. Pagkakita ni Yamcha kay Bulma nang hindi sinasadya, nagkaroon siya ng bagong plano, gagamitin niya ang Dragon Balls para mawala ang takot niya sa mga babae. Kaya nagsimula ang kaguluhan, sabay-sabay na sinusubukan ni Ulang, Puar, at Yamcha na nakawin ang mga Dragon Ball. Nagkalituhan, nagkapalitan ng anyo, at may ilang super awkward na moments. Kinabukasan, biglang sumabog ang motorhome dahil sa bomba na nilagay ng mga tauhan ni Emperor Pilaf. Dahil doon, napilitan sina Goku, Bulma, at Ulang na maglakad papunta sa susunod nilang destinasyon. Lumabas naman si Yamcha, humingi ng paumanhin, at inalok sila ng sasakyan, pero syempre, may balak pa rin siyang nakawin ng Dragon Balls kapag nagkaroon ng pagkakataon. Sa episode 7, papunta sina Goku, Bulma, at Ulang sa Fire Mountain, kung saan daw nakatira ang higanteng tinatawag na Ox King. Pagdating nila, totoo nga, isang malaking bundok na literal na nagliliyab. Samantala, sinusundan pa rin sila ni Yamcha at Puar at nadapa sila sa isang batang babae na nagngangalang Chi-Chi, na kayang pumatay ng isang buong dinosaur gamit lang ang beam mula sa helmet niya. Ganon siya katindi. Nakilala naman ni Goku si Ox King at sandaling naglaban, pero nalaman niya agad na kaibigan pala ito ni Grandpa Gohan at pareho pa silang nagsanay kay Master Roshi. Dahil dito, nagtiwala si Ox King kay Goku at hiniling na hanapin niya si Roshi para kunin ang magic fan na kayang patayin ang apoy ng Fire Mountain. At syempre, nagdagdag pa si Ox King ng bonus deal, kung magtagumpay si Goku, ibibigay niya ang kamay ng anak niyang si Chi-Chi bilang asawa. Tinanggap naman ni Goku ang challenge. Sumama si Chi-Chi kay Goku sa quest na ito, at from here on, nagiging mas weird pa ang mga bagay-bagay.
Sa episode 8, dumating sina Goku at Chi-Chi sa Game House para makilala si Master Roshi, na nagpapatunay pang siya nga si Roshi sa pamamagitan ng pag-flex ng kanyang weird na Hermit Club ID. Tinanong siya ni Goku tungkol sa Banshofan, ang mahiwagang pamaypay na kayang patayin ang apoy sa Fire Mountain, pero sinabi ni Roshi na tutulungan niya sila kung ipagdadate siya ni Goku kay Bulma. Kalaunan, nalaman nila na itinapon na pala ni Roshi ang fan, kaya sumama na lang siya kay Goku para personal na patayin ang apoy. Nag-transform siya into buff mode, tapos ginamit niya ang legendary Kamehameha, na literal na nagpa-explode sa buong bundok at pati na rin sa kastilyo. Pero effective naman, nawala ang apoy. Nakita ito ni Goku at syempre, kinopya niya agad ang move. Sa unang try pa lang, nakapagpasabog siya ng kotse. Habang nangyayari lahat yun, iniwasan naman ni Bulma ang date kay Roshi sa pamamagitan ng pagpapadala kay Ulang na nakadisguise bilang siya. Classic Bulma. Sa huli, nagkaroon pa sina Goku at Chi-Chi ng medyo awkward na marriage promise bago sila naghiwalay ng landas. Sa episode 9, wala masyadong nangyari maliban sa pag-ambush kina Goku at Bulma ng tinatawag na Rabbit Mob, pero agad naman silang sinagip ni Yamcha at Puar. Sa episode 10, inamin ni Bulma na lahat ng panganib na pinasok nila ay para lang sa wish niyang magkaroon ng boyfriend, kaya si Ulang, suko na talaga. Samantala, sinusubukan ni Emperor Pilaf ayusin ang sarili niyang Dragon Radar para mahanap niya muna ang Dragon Balls bago sila Goku. Habang naglalakad sa disyerto ay inambush nga sila Goku ng mga tauhan ni Pilaf na sila Mai at Shu. Pinasabog nila ang sasakyan at ninakaw ang Dragon Balls. Hindi naabutan ni Goku ang mga magnanakaw, pero buti na lang ay may isa pa siyang Dragon Ball na naiwan sa kanya. Dumating si Yamcha para tumulong at nagtungo silang lahat sa kastilyo ni Pilaf. Pero pagdating doon, pinasok sila ni Pilaf sa loob at nilagay sa kung ano-anong gimmicky death traps. Na-distract si Goku, muntik nang mamatay si Bulma, sinagip siya ni Yamcha, at sa huli, na-trap silang lahat sa isang selyadong silid na walang labasan. Sa episode 11, nakakulong pa rin sina Goku at ang grupo sa kastilyo ni Pilaf. Sinusubukan nilang batasin ang dingding gamit ang suntok habang si Emperor Pilaf ay nagdiriwang na hawak niya ang 6 na Dragon Balls. Hindi niya alam na hawak pa ni Goku ang huling isa. Binusisi ni Pilaf ang grupo gamit ang spy camera, at dahil doon, nainsulto siya ni Bulma, kaya sinunggaban niya ito gamit ang isang robotic claw at tinakat na bibigyan ng treatment na ang ibig sabihin pala ay isang corny na halik. Pagkatapos, ginamitan niya ng gas ang buong silid, pero si Pilaf na ang nakatulog. Samantala, natuklasan ni Mai at Shu ang nawawalang Dragon Ball sa bulsa ni Goku. Kaya nakumpleto ni Pilaf ang 7 Dragon Balls at tumakbo palabas para tawagin si Shenron, nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Salamat doon, nakatakas ang grupo, pero nahulog naman sila sa isang higanting pinball machine. Gumamit si Goku ng Kamehameha para gumawa ng butas, at lumipad palabas sina Ulang at Quark, sakto habang si Shenron ay unti-unting lumilitaw. Sa episode 12, lumabas na si Shenron, at ready na si Pilaf na humiling ng world domination, pero nanginginig siya sa kaba. Sakto namang sinira ni Goku ang pader gamit ang Kamehameha, at sa mismong sandaling iyon, naunahan siya ni Ulang at humiling lang ng isang komportableng underwear. Oo, yun ang nangyari. Umalis si Shenron, naghiwa-hiwalay ang Dragon Balls, at nalungkot si Goku dahil nawala ang Dragon Ball na alaala ng kanyang lolo. Iyon na lang ang natitirang memorya niya kay Grandpa Gohan. Ikinwento ni Goku kung paano namatay ang lolo niya. Isang gabi, sa ilalim ng full moon, may nakakatakot na halimaw na biglang lumitaw sa kanilang baryo at tinapakan si Grandpa Gohan hanggang mamatay. Habang nagluluksa sila, inutusan ni Pilaf sina Shu at Mai na patayin ang grupo. Nakipaglaban sina Goku at Yamcha sa mga dog cops, pero masyado nang pagod si Goku at nahuli silang lahat. Habang nakakulong sila sa isang steel prison, may nangyaring kakaiba, nasilip ni Goku ang full moon, at bigla siyang nag-transform sa isang dambuhalang halimaw na parang unggoy. Sinira niya ang kulungan at nagdulot ng sobrang gulo. Lumalabas na si Goku ang monster na mismong tumapos sa buhay ng kanyang lolo na si Gohan. Sa episode 13, si Giant Ape Goku ay nagwala sa kastilyo ni Pilaf, kaya nagpanik sila Pilaf, Shu, at Mai, nagpapalakpak pa sila ng unan sa kanya, pero syempre, hindi yun uubra. Tumakas sila gamit ang eroplano at tinire si Goku ng missile. Natomba siya, pero hindi nagtagal. Pag-icing niya, dinilaan pa niya si Bulma, at muntik na niya itong kainin. Pero bago mangyari yun, nagsama-sama sina Yamcha, Ulang, at Puar at pinutol ang buntot ni Goku, kaya bumalik siya sa normal na anyo. At habang gumuho ang kastilyo, umiiyak si Pilaf sa pagkawala ng mansion niya. Kinabukasan, clueless si Goku at walang naaalala. Nagkaroon naman ng realization sina Yamcha at Bulma na pareho silang single, tumingin sa isa't isa, at nag-decide maging official couple.
Pagkatapos nito, naghiwa-hiwalay ang grupo, at sumakay si Goku sa Flying Nimbus para pumunta kay Master Roshi at magsimula ng panibagong training at bagong adventure.